Ang pagbangon muli isa. I'm sorry, Jo Marie, pero hindi kita mapapangasawa. Malamig na idineklara ni Nicole Cruz sa opisina ng mga CEO ng Cruz Corporation. Nakaupo siya sa likod ng kanyang mesa, eleganteng tingnan sa isang itim na lace na damit, ang kanyang kilos ay malamig at malayo. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang makisig na lalaki sa katamtamang pananamit. Hindi makapaniwala si Jo Marie Martin sa kanyang narinig at nagtanong, Nicole, ano ang ibig mong sabihin? Anong nangyari sa pangako natin? Napagkasunduan nilang magpakasal sa araw na naging publiko ang Cruz Corporation, na minarkahan ang pagtatapos ng kanilang 3 taong panliligaw. Dahil nagde-date kami sa isa't isa, I'll be frank, sagot ni Nicole, na inilagay ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Ang kanyang mga nakamamanghang tampok ay nagpapakita ng kagandahan sa bawat paggalaw. Jo Marie, hindi mo ba naisip na masyadong lumaki ang agwat sa pagitan natin? Parang mula sa iba't ibang mundo ngayon. Ang pagpilit sa relasyong ito ay walang maidudulot sa iyo. Para sa akin, ito ay isang pabigat, isang pasanin. Natigilan si Jo Marie, hindi inaasahan na sasabihin ni Nicole ang ganoong bagay. Kung hindi dahil sa kanyang tulong, matagal nang nalugi ang pamilya Cruz, lalo pat napunta sa publiko. Sa katunayan, hinubog niya ang tagumpay ni Nicole sa kanyang sariling mga kamay. Alam kong mahirap tanggapin ang desisyong ito. Paano ito? Isaalang-alang mo itong utang na loob ko sa iyo. Pagkatapos nating kanselahin ang kasal, bibigyan kita ng isang settlement cash, isang villa, at isang marangyang kotse. Dapat sapat na yun para mamuhay ka ng comfortable. Naglabas si Nicole ng panulat at checkbook mula sa kanyang designer purse habang nagsasalita. Tahimik na nanunood si Jo Marie habang isinulat niya ang figure, 1.2 milyon. Pakiramdam niya ay may tinitingnan siyang estranghero. Ito ba ang lahat ng taon nating magkasama ay nagkakahalaga sa iyo? Isang string lang ng mga numero. Tanong ni Jo Marie. Ang mga perpektong feature ni Nicole S. ay nag-flicker sa pagiging komplikado ng ilang sandali bago bumalik sa kawalan ng pakialam. Kung sa tingin mo ay hindi ito sapat, maaari akong magdagdag ng higit pa. Pangalanan ang iyong presyo. Tinitigan siya ni Jo Marie, kitang-kita sa mga mata nito ang sakit sa kung paanong napagkamalan ni Nicole ang tanong niya sa pag-aakalang hindi iyon sapat. Kaya, patay ka na sa pag-atres sa kasal na ito. Pinagdikit ni Nicole ang kanyang mga labi at tumingin sa labas ng bintana. Kung ganyan ang gusto mong makita, wala na akong masasabi pa, sagot niya. Siya ay isang babaeng CEO na may netong halaga na higit sa $150 milyong, na may hindi mabilang na mga tagahanga sa J. Rodale. Si Jo Marie, kahit sa ang anggulo, ay hindi na nababagay sa kanyang mundo. Hindi kahit sa antas ng intelektual. Ang kasal na ito ay hindi ang gusto ni Nicole, ito ay masyadong ordinaryo para sa kanyang panlasa. Hindi ko akalain na ang mga taon ng pag-ibig, hindi mabilang na gabing magkasama, at lahat ng mga almusal at hapunan na ginawa ko ay sa huli ay mawawala sa takot na maging ordinaryo. Hindi katakataka na ngayon ay CEO ng Cruz Corporation, si Jerry Dale's Golden Girl, na may hindi mabilang na mga admirer. At ako, I just a nobody, obviously not worthy of the outstanding Ms. Cruz. Mapait na tumawa si Jo Marie, nakaramdam ng panghihinayang. Kumunat ang noo ni Nicole S. habang nakatingin sa kanya. Jo Marie, inaamin kong marami kang nagawa para sa akin, ngunit ito. Hindi ito ang gusto ko. Kalimutan mo na. Alam kong hindi mo maiintindihan, kahit anong paliwanag ko. Kunin ang pera. Isaalang-alang ito bilang kabayaran para sa iyong mga pagsisikap sa paglipas ng mga taon, sabi ni Nicole habang itinutulak ang tseke sa kanya. Hindi man lang tiningnan ni Jo Marie ang tseke. Isang $1.2 milyong na bayad sa breakup. Gaano ka bukas palad, Ms. Cruz? Ngunit hindi ko ito kailangan. Tumayo siya at naglakad patungo sa pinto. Nang makitang aalis na si Jo Marie, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Nicole S. Jo Marie, mariing ipinapayo ko sa iyo na kunin ang perang ito. Huwag maging tanga para sa kapakanan ng pagmamataas.
Ang isang maliit na doktor na tulad mo ay hindi kailanman makakakuha ng ganito kalaki sa buong buhay. Hindi pinansin ni Jomari ang sinabi niya. Sa katotohanan, ang 1.2 milyong dolyar ay hindi isang halagang partikular na kailangan niya. Hold it right there, isang boses ang tumawag. Isang babaeng tumutulo ang mga alahas at nakasuot ng marangyang pampaganda ang pumasok sa silid. Agad siyang nakilala ni Jomari. Tita Irene. It was Nicole's mother, Irene Cowell, who would have been Jomari's mother-in-law. I drop ang Tita Irene, hindi ganoon kalapit. Kung aalis ka, dalhin mo ang iyong mga gamit. Walang puwang ang ating mansion para sa iyong basura, tahol ni Irene. Kinuha niya ang isang maliit na kahon at isang credit card mula sa kanyang pitaka at inihagis kay Jomari. Ang init na panandaliang lumitaw sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng malamig na ekspresyon. Iyon ang engagement ring na maingat niyang pinili para kay Nicole, kasama ang perang naipon niya para sa kanilang kasal. Naputol man ang kasal, hindi na kailangang saktan ang kanyang damdamin. Tita Irene, gusto mo rin ba ito? Akala ko palagi kitang tinatrato ng may paggalang. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Irene, nanginginig ang boses niya. Anong problema, Jomari? Nataman ba ako? Nanay, ingatan mo ang iyong bibig. Napakunot ang noo ni Nicole. Gayunpaman, si Irene ay nasa isang role. Bakit ako dapat? Siya ay walang iba kundi isang mapangarapan na hinahabol ang imposible. Sa tingin niya kaya niyang ikasal sa pamilya namin. Hindi pagkakataon. Oh, Jomari, may isa pang bagay na dapat mong malaman. Malapit nang maging engaged si Nicole kay Harvey Weller sa sandaling bumalik siya mula sa ibang bansa. Wala ka sa parehong liga ni Harvey, nakuha mo ba? Puno ng panunuya ang mukha ni Irene habang sinasabi ang mga iyon. Tumingin si Jomari kay Nicole ng masama. Nabigla siya sa kapangahasan nitong humanap ng bago pa man ito tinapos ang mga bagay-bagay sa kanya. Iniwasan ni Nicole ang malamig na tingin ni Jomari, ngunit matatag ang kanyang mga salita. Ang pamilyang Weller ay isang powerhouse sa J. Rodale, na may impluwensya sa mga sektor ng militar, politika, at negosyo. Nagtrabaho sila para sa mga henerasyon upang maging isa sa mga hindi matitinag na haligi ng lungsod. Mamanahin lahat ni Harvey balang araw. Ang isang alyansa sa pagitan ng ating mga pamilya ay isang minsan sa buhay na pagkakataon. Para sa akin, ito na ang pagkakataong baguhin ang buhay ko. Sa mga salitang iyon, tuluyang bumitaw si Jomari. Ngumiti siya at sumagot, ganun ba? Kung gayon, hayaan ang kawawang walang tao na hilingin sa iyo at sa pamilyang Cruz ang lahat ng pinakamahusay sa iyong mga pagsusumikap sa pag-akyat sa lipunan. Kasabay nito, nag-walk out siya ng walang ibang sulyap, na hindi nagpapakita ng bakas ng kalakip. Habang pinagmamasdan niya ang pag-urong ni Jomari, nakaramdam si Nicole ng isang ipoipo ng emosyon. Inaasahan niyang sasabog siya sa galit o magmakaawa sa kanya na muling isaalang-alang kapag narinig niya ang tungkol kay Harvey. Gayunpaman, sa lahat ng ito, si Jomari ay nanatiling hindi nakakatakot na kalmado, kahit na walang malasakit sa huli. Nay, masyado bang malayo ang narating ko? Napangisi si Irene. Masyadong malayo. Ang walang kabuluhang pag-iisip na mapapangasawa kanya ngayon ay napakalayo na. Tumawa siya ng may ningning sa mata. Hintayin mo lang na makabalik si Harvey, sweetie. Kapag engaged na kayong dalawa, aakyat ang pamilya Cruz sa pinakamataas na antas ng lipunang J. Rodale. Si Jomari naman, wala siya. Buti na lang at mas nakakaalam siya kesa manggulo sa akin at matulungin. Kung hindi, tinuruan ko sana siya ng leksyon na hindi niya malilimutan. Nanatiling tahimik si Nicole, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kahungkagan sa kanyang dibdib. Parang may biglang nawala sa buhay niya na hindi mapapalitan. Ang pagbangon muli dalawa. Sa elevator, binuksan ni Jomari ang maliit na ring box. Ang isang nakasisilaw na pink na brilyante ay agad na nakakuha ng liwanag, ang kinang nito ay pumupuno sa maliit na espasyo. Ang 7.5 gitling $million lockery ring na ito ay dating kilala bilang King of Diamonds of J. Rodale, tunay na isa sa isang uri.
Hindi alam ni Jo Marie kung gaano karaming pera ang nasa bank card, ngunit natitiyak niyang sapat na iyon para bilhin ang cruise corporations ng 10 beses. Ilang sandali ang nakalipas, hindi man lang nag-abalang tingnan ni Nicole at Irene ang mga kayamanang ito, kung saan ibinasura ni Irene ang mga ito bilang basura. Nang bumukas ang pinto ng elevator, lumabas si Jo Marie. Well, kung hindi si Jo Marie. You don't look so good. Isang mapanuksong boses ang sumalubong sa kanya. Kalmadong tumingala si Jo Marie nang makita ang isang lalaki na naka-tailor na suit, ang kanyang buhok ay nakalugay, may hawak na isang bouquet ng asul na rosas. It was Sean Fields, Jerry Dale's infamous trust fund baby and one of Nicole's most persistent admirers. Dahil ayaw siyang kausapin, sinubukan ni Jo Marie na tumabi sa kanya, ngunit kumilos si Sean para harangan muli ang kanyang dinadaanan. Nanlamig ang mga mata ni Jo Marie habang diretsyong nakatitig kay Sean. May kailangan ka ba? Kung hindi, mangyaring lumipat. Sumilay si Sean ng labis ng ngiti. Tingnan mo lahat, si Nicole's lapdog talaga ang tumatahol sa akin. Hulaan ko, sa wakas ay sinipa ka ng pamilya Cruz sa gilid ng bangkita, ha? Habang tinutuya niya si Jo Marie, napansin ni Sean ang box ng singsing sa kamay niya. Marahil ito ay ilang murang trinket. As if naman gusto ni Nicole yun. Tingnan nating lahat. Nang may panunuya, itinulak ni Sean ang kahon mula sa kamay ni Jo Marie, at ito ay nalaglag sa sahig. Bumukas ang talukap ng mata, tumambad ang isang nakamamanghang pink na brilyante na gamulong sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Sean sa hindi makapaniwala. Hindi ba, ang sikat na pink na brilyante mula sa Radiant Jewelers? Yung tinatawag nilang Jerry Dale's King of Diamonds. Napabuntong hininga siya at nagtanong, it's a 7.5 gitling million dollar diamond. Paano mo nakuha ang iyong mga kamay sana? Nakuha ng kaguluhan ng atensyon ng mga empleyado at mga dumadaan sa Cruz Corporation. Nagtipon-tipon sila, nakatitig sa hiyas na naging pantasya ng hindi mabilang na kababaihan sa J. Rodale, isang pangarap na regalo mula sa isang Prince Charming na hindi kayang bilhin ng sinuman. Kalmadong dinampot ni Jo Marie ang kahon at isinara ito, isang malamig na kislap sa kanyang mata. Sa pagtatapos ng mga bagay kay Nicole, hindi na niya naramdaman ang pangangailangan na maging magalang sa mga parasito sa paligid niya. Tahol ni Sean sa mga bodyguard niya, grab him. Sabihin sa kanya kung saan niya nakuha ang brilyante na iyon. Ang isang walang katulad niya ay walang karapatang hawakan ito. Gayunpaman, bago pa makakilos ang mga bodyguard, umikot si Jo Marie at naghatid ng isang matunog na sampal sa mukha ni Sean. Napaungol si Sean, nagbuga ng dugo at ngipin habang lumilipad siya pabalik ng ilang metro, lumapag na parang manikang basahan. Namumungay ang dugo niyang mga mata na hindi makapaniwala. Hindi niya moari kung paanong ang dating walang tao ay nang ahas na hawakan siya ng kamay. Ang dalawang bodyguard ay saglit na natigilan sa lakas ni Jo Marie, ngunit mabilis silang nanimbalik sa kanilang katinuan at sumugod sa galit na mga sigaw. Gayunpaman, sa dalawang matulin na suntok lang, pinatalsik sila ni Jo Marie ng malamig bago pa man sila makagawa ng ingay. Napatulala si Sean, iniisip kung kailan naging mabigat na manlalaban ang talunang ito. Ang mga nakapaligid na empleyado ng Cruz Corporation ay napaatras sa takot, na nabigla nang makita ang karaniwang magiliw na lalaki na naging napakarahas. Matapos masulyapan ng malamig na sulyap ang umuungol na si Sean, lumayo si Jo Marie. Ilang sandali pagkatapos ng kanyang pag-alis, dumating sa pinangyarihan sina Nicole at Irene, na alerto sa kaguluhan. Ay, Sean. Sino ang nang-ahas na saktan ka? May death wish ba sila? Sinugod ni Irene si Sean na tumayo. Hawak ang namamagang mukha ni Sean, ngumuso si Sean, si Jo Marie na yan. I swear I will make him pay back tenfold for this. Agad na naglipad sa galit si Irene. Ano? Ang bastos na iyon ay naglakas loob na saktan ka. I bet na bitter lang siya sa pagtanggi ni Nicole sa kanya. Yung walang kwentang basura, I won't let him get away with this. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Sean, nakalimutan ang sakit. Nicole, totoo ba? Naputol ba ang relasyon mo sa talunan na iyon?
Nicole was not fond of Sean and coldly replied, "My personal affairs are none of your concern. Tell me, bakit ka sinaktan ni Jomari?" Hindi siya taong magsisimula ng away ng walang dahilan. Kinagat ni Sean ang kanyang mga ngipin. Sino ang nakakaalam kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga baliw na iyon? Pero Nicole, hindi ka maniniwala sa nakita ko. Ninakaw ng psycho na iyon ang King of Diamonds mula sa Radiant Jewelers, ang 7.5 milyong pink na brilyante, para subukan at mapabilib ka. Natigilan si Nicole. Ano? Sabi mo ninakaw niya ang King of Diamonds. Ang partikular na hiyas na ito ay maalamat sa mataas na lipunan ng Jerdales, at lihim na pinangarap ni Nicole na maisuot ito sa araw ng kanyang kasal. Giit ni Sean, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Tanungin ang sinuman sa mga empleyado dito kung hindi ka naniniwala sa akin. Nakuha ng mga lalaking iyon ang isang death wish, humihila ng isang stunt tulad nito. Kumunot ang noo ni Nicole, nag-aalinlangan. Sa pagkakaalam ko, maaaring hindi mayaman si Jomari, ngunit hindi siya kailanman yumuko sa pagnanakaw. Ngumisi si Sean, dahil sa mahirap siya kaya siya nagnakaw. Isipin mo, Nicole. Paano pa kaya ang isang lalaking tulad niya ay mahawakan ang singsing na iyon? Irene chimed in, "Tama, dapat ninakaw." Sa kaloob-looban, sinisipan niya ang sarili dahil sa pagbabalik ng maliit na itim na kahon na iyon kay Jomari kanina, hindi niya namalayan na naglalaman ito ng napakahalagang hiyas. Tumawag si Nicole ng ilang empleyado upang magtanong tungkol sa insidente. Nang makumpirma na si Jomari nga ang hari ng mga diamante, napuno ng galit ang kanyang mukha. Ito ay ganap na katawa-tawa. Jomari, ang pagiging mahirap ay hindi nakakahiya, ngunit ang pagsisikap na mapabilib ako sa pamamagitan ng pagnanakaw ay lalo lang akong nasusuklam sa iyo. Sa kanyang galit, inilabas ni Nicole ang kanyang telepono at nagsimulang mag-dial. Ang pagbangon muli tatlo. Samantala, si Jomari ay nanirahan na sa isang Rolls-Royce, patungo sa J. Rodale General Hospital. Nagring ang phone niya, at laking gulat niya, si Nicole ang tumatawag. Dahil tapos na ang kanilang relasyon, walang nakitang dahilan si Jomari para sumagot. Gayunpaman, ang telepono ay patuloy na nagriring, na tila urgent. Nakasimangot, sa wakas ay nagpasya si Jomari na kunin. Jomari, makinig ka sa akin. Ipasok mo agad ang iyong sarili. Dumagundong ang boses ni Nicole sa speaker, na ikinabigla ni Jomari. Ang King of Diamonds ay nagkakahalaga ng $7.5 million, Jomari. Nawala ka na ba sa isip mo? Alam kong ginawa mo ito para mapasaya ako, ngunit naisip mo ba ang mga legal na kahihinatnan? Isuko ang iyong sarili ngayon, habang may oras pa. Huwag mag-alala, sa impluwensya ng Cruise Corporation sa J. Rodale, gagawin ko ang lahat para hindi ka mabilanggo. Ang tinig ni Nicole ay puno ng matuwid na galit, nakaramdam ng pagkabigo kay Jomari. Sa wakas ay naunawaan ni Jomari na akala niya ay ninakaw niya ang hari ng mga diamante. Nagkamali ka. I didn't steal it, simple niyang sabi, ayaw magpaliwanag pa. Sumiklab ang galit ni Nicole. Jomari, sinusubukan mo pa bang tanggihan ito? Sinabi sa akin ni Sean at ng mga empleyado ng Cruise Corporation ang lahat. Nakaramdam ng panlalamig si Jomari sa tono ng pag-aakusa niya. Nicole, ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Pinagkatiwalaan mo ako sa isang tulad ni Sean. Nag-alinlangan si Nicole, bahagyang lamambat ang boses. Sorry kung nasaktan ko ang pride mo, Jomari. Ngunit ito ay seryoso. Ang may-ari ng Radiant Jewelers ay isang taong kahit ako ay maingat. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi kita mapoprotektahan mula dito. Hindi maiwasan ni Jomari na tuyain ang maling pagtitiwala sa kanya. He replied in an icy tone, hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin na ninakaw ko. Fine, kung yan ang gusto mong isipin, sige. Maaari kang tumawag sa pulisya o magbigay ng impormasyon sa kanila. Hindi ako natatakot. Jomari, bakit ka ganyan naputol ang mga salita ni Nicole nang I-end ni Jomari ang tawag? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Nicole ang phone niya, napaawang ang labi niya sa gulat. Ang matandang Jomari ay hindi kailanman ibinitin sa kanya ng ganoon.
Bukod dito, tinanggihan niya ang payo nito na may mabuting layunin. Jo Marie, hindi ko napagtanto na maaari kang maging matigas ang ulo at walang utang na loob, bulong niya. I guess naging tanga ako sa pag-aalaga. Tapos na ang relasyon natin, kaya gawin mo na ang gusto mo. Hindi na ako makikialam. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, gumaan ang pakiramdam ni Nicole na ang pagpapawalang bisa sa kasal ay nagpahayag ng tunay na katangian ni Jo Marie sa kanya. Sinabi ko sa iyo, Nicole. Jo Marie S. walang iba kundi isang magnanakaw, Sean chimed in, ang kanyang boses ay tumutulo sa paghamak. Buti na lang tapos na ang relasyon nyo. Sino ang nakakaalam kung paano kanya hinayla pababa? Nakaramdam ng inis si Nicole. Bagamat karaniwan niyang napanatili ang kanyang kalmado, ang pag-uugali ni Jo Marie ay talagang nabigo sa kanya. Sinusubukang baguhin ang paksa, tinanong niya, Sean, ano ang nagdadala sa iyo sa Cruise Corporation ngayon? Napangiwi si Sean habang nagsasalita, ang kanyang namamaga na mukha ay nagdudulot ng sakit sa bawat salita. Nicole, hindi mo ba naaalala? Ngayong gabi ang fundraiser para sa South City Orphanage. Maraming makapangyarihang manlalaro sa J. Rodale ang tumitingin sa ari-arian na iyon. Kailangan nating maging handa. Sa pagbanggit ng negosyo, bumalik si Nicole sa kanyang tungkulin bilang matalas na CEO. Tama ka. Ang ari-arian ng South City Orphanage ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Dapat nating isecure ito. Nakita ni Sean ang isang pagkakataon at sinamantala ito. Alam kong hindi mo hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Ang aking pamilya ay handang suportahan ng buo ang Cruise Corporation. Sa pinagsama-samang puwersa natin, halos tapos na ang deal. Lumiwanag ang mukha ni Nicole na may ngiti. Salamat, Sean. Napakabait niyan. Siyempre, siguraduhin ibalik ang pabor sa iyong pamilya sa hinaharap. Dahil sa lakas ng loob ng kanyang positibong tugon, si Sean ay napangiti. Oh, Nicole, dinalhan kita ng mga bulaklak na asul na rosas, ang paborito mo. Kasing ganda mo sila. Habang sinasabi niya ito, inabot ni Sean ang maingat na inihanda na palumpon, nakita niya itong durog at nabahira ng sariling dugo dahil sa pakikipaglaban kay Jo Marie. Bumagsak ang mukha niya sa kahihiyan. Si Irene, ever the stock up, ay mabilis na sumingit, oh, it's no big deal. Ilang petals lang. Kung ayaw ni Nicole sa kanila, I'll take them. Ang tagal na nung may nagbigay sa akin ng bulaklak. Namula ang mukha ni Sean habang tahimik niyang sinusumpa si Jo Marie, na nanunumpa ng paghihiganti. Samantala, sa pasukan ng J. Rodale General Hospital, huminto ang isang Rolls-Royce. Bumaling kay Jo Marie ang driver na si Marvin Yates na may magalang na tono. Si Mr. Martin, ako na ba ang bahala dito? Sabihin ang salita, at maaari kong gawing bangkarota ang Cruise Corporation magdamag. Nawala sila kay J. Rodale nang walang bakas. Wala silang iba kundi mga walang kwentang hamak. Si Jo Marie, na nakaupo sa likuran, ay mahinahong sumagot, maaaring tapos na ang relasyon ko kay Nicole, ngunit hindi ako ang tipong maghihiganti. Nasa ilalim natin yan, Marvin. He continued, by the way, Marvin, you're Jerrydale's wealthiest man now. Subukang alisin ang ilan sa mga magaspang na gilid mula sa iyong mga araw ng kalye. Hindi mo kailangang magmura sa lahat ng oras. Napangisi si Marvin. Tama ka, Mr. Martin. Susubukan kong maging mas sophisticado. Ngunit umabot sa iyong antas ng klase. Magiging matigas yan. Umiling si Jo Marie, wala nang magawa sa mga kalokohan ni Marvin. Pagkatapos, mabilis siyang pumasok sa J. Rodale General Hospital matapos siyang pagbuksan ni Marvin ang pinto ng kotse. Siya ay kasalukuyang isang doktor sa ospital na ito. Habang mabilis siyang gumagalaw, ang mga taong dumadaan sa entrance ng ospital ay natulala sa kanilang nakita. Teka, tingnan mo yung lalaking bumababa sa kotse na yon. Di ba si Marvin Yates ang pinakamayamang tao sa J. Rodale? Holy cow, ang pinakamayamang tao sa bayan ay naglalaro ng tsuper. Sino ang binata? Alam mo, parang pamilyar siya. Hindi ba si Dr. Martin mula sa J. Rodale General? Maging totoo.
Ang isang doktor lamang sa ospital ay hindi magbubuksan ni Marvin ng mga pinto para sa kanya. Siguradong ilang big shots anak na hindi natin alam. Tama ka. Dahil si Marvin ang may say kay J. Rodale, tiyak na makapangyarihan talaga ito at hindi taga dito. Habang nagpalit ng puting coat si Jo Marie, nakangiting lumapit sa kanya ang kasamahan niyang si Philip Hackett. Well, Jo Marie. Ang sabi sa kalye ay itinapon ka ni Nicole, sabi niya, ang tono niya ay may pangungutya. Napakunot ang noo ni Jo Marie, iniisip kung paano mabilis na kumalat ang balita ng breakup nila. Si Philip, na napansin ang reaksyon ni Jo Marie, ay nagpatuloy sa pagtaas ng tuwa. Oh, hindi mo narinig. Ang Cruise Corporation ay naghulog lamang ng isang bomba, na inihayag ang kanyang unyon kay Harvey. Halos sinasabi nila sa mundo na sinipa ka sa gilid ng bangkita, Dr. Martin. No offense, I just calling it like I see it. Hindi pinansin ni Jo Marie si Philip. Pinahahalagahan ko ang prangka. Kaya hayaan mo akong maging malinaw, kung tapos ka ng magsalita, magiliw ka bang mawawala? Nagdilim ang mukha ni Phillips. Makinig ka dito, Jo Marie. Noong kasama mo si Nicole, walang nang ahas na sumalungat sa iyo. Ngunit hindi ka na ililigtas ng proteksyon ni Nicole. Kung wala ang kanyang suporta, wala ka sa ospital na ito. Naiintindihan mo, tama. Nagtaas ng kilay si Jo Marie. Tungkol ba iyon, Philip? Hindi ka lang ba nagseselos? Namula ang mukha ni Phillips, nahuli ng prangka ni Jo Marie. Sa katunayan, palagi siyang naiinggit. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakita ni Nicole sa magandang batang ito na palaging kumikilos ng napakataas at makapangyarihan. Biglang nagkagulo sa hallway ang naputol ang kanilang paghaharap. Sumugod ang grupo ng mga lalaking naka-black suit habang sunod-sunod na sumisigaw. Paumanhin, dumaan. Kailangan natin ang pinakamahusay na doktor sa ospital na ito. MS. Si Rhodes ay humihiling ng agarang tulong. Ang pagbangon muli apat. Sa gitna ng gulo ng mga bodyguard, isang batang babae ang isinugod sa ospital sakay ng stretcher. Sa kanyang tabi, isang matangkad, nakamamanghang babae na may mahabang umaagos na buhok at mga binti na nakasuot ng itim na medyas na mahigpit na nakahawak sa kamay ng mga babae. Nanginginig sa emosyon ang boses niya habang nagsasalita, "Sisi, please be okay. Nandito lang ako, at ipinapangako kong ililigtas kita, anuman ang mangyari." Sa kabila ng kamadalian ng sitwasyon, agad na nakilala ng maraming nanunood ang babae. Siya si Lauren Rhodes, ang tagapagmana ng prestihiyosong pamilyang Rhodes at malawak na itinuturing na pinakamagandang babae sa J. Rodale. Sa industriya ng fashion ng lungsod, madalas na inilarawan si Lauren bilang isang femme fatale. MS. Rhodes, mangyaring huwag mag-alala. Gagawin ng aming ospital ang lahat sa aming makakaya upang iligtas ang iyong kapatid na babae. Si Bernard Hackett, ang deputy chief ng mga ospital, ay nagmadali upang tiyakin sa kanya. Ang katayuan ni Lauren at ang impluwensya ng pamilyang Rhodes sa J. Rodale ay walang kapantay. Kaya naman, walang hinihiling ang kanilang presensya kundi ang lubos na dedikasyon at paggalang mula sa mga kawani ng ospital. Matapos panoorin si Cecilia Rhodes na dinadala sa emergency room, humarap si Lauren sa mga staff. Nangingilid pa rin ang mga luha sa kanyang walang kamali-mali na mukha, ngunit wala itong ginawa upang mabawasan ang kanyang kakisigan at punong-punong presensya. Sinabi ni Dr. Hackett, dalhin mo agad sa akin ang iyong pinakamahusay na doktor. Isa lang ang hiling ko, iligtas si Cecilia. Gagantimpalaan ka namin ng malaki pagkatapos. Mataimtim na tumango si Bernard. Para sa isang miyembro ng pamilya Rhodes, mahusay na tipunin ang aming nangungunang koponan. Habang wala ang aming punong doktor, personal na pinangunahan ni Il ang operasyon. Pagkatapos, bumaling siya sa mga tauhan ng ospital at sinabing, kakailanganin din ng aming pinakasanay na manggagamot na tumulong sa akin. Sa mga salitang ito, ilang mga doktor ang humakbang, lalo na ang mga lalaking manggagamot, ang kanilang mga mukha ay nagbabadyan ng pananabik at pag-asa. Ito ay isang ginintoang pagkakataon na sumikat sa harap ni Lauren,
na may potensyal para sa mahusay na mga gantimpala at marahil kahit na ang atensyon ng Geraldales na pinakakanais-nais na bachelorette. Si Philip ang pinakasabik, nagmamadaling pumunta sa harapan at direktang hinarap si Lauren. Ms. Rhodes, maaari mo akong tawaging Doktor. Philip. Kasama ko sa kaso si Ms. Si Cecilia ay nasa ligtas na mga kamay. Kumunat ang noo ni Lauren. Sinabi ni Dr. Hackett, siya ba talaga ang iyong pinakabihasang manggagamot? Pinipilit ko lamang ang pinakamahusay. Sana maintindihan mo. Nag-alinlangan si Bernard, ang kanyang tingin ay walang kamalay-malay na lumilipat kay Jomari, na nakatayo sa likuran ng karamihan. Isang matandang doktor na may uban ang buhok ang samandal at bamulong, si Bernard, dahil sa kahalagahan ng pamilya Rhodes, naniniwala ako na si Jomari ay mas mabuting pipiliin kaysa kay Philip. Ang isa pang iginagalang na senior na manggagamot ay tumunog, Bernard, hayaan mong tulungan ka ni Jomari. Lahat ng tao rito ay makapagpapatunay sa kanyang pambihirang kakayahan sa medisina. Nag-alinlangan si Bernard, lubos na alam na ang mga kasanayang medikal ni Jomari ay higit na nalampasan ng Philips. Gayunpaman, hindi niya magawang piliin si Jomari sa isang simpleng dahilan, anak niya si Philip. Ms. Rhodes, Doktor. Si Philip talaga ang aming pinakasanay na dumadating na manggagamot. Mapagkakatiwalaan mo siya ng buo. Sa pagtiyak ni Bernard, walang nakitang dahilan si Lauren para makipagtalo. Napakahusay. Sinabi ni Dr. Hackett at Dr. Philip, umaasa ako sa inyong dalawa na gawin ang inyong mahika. Dahil sa lakas ng loob, buong kumpiyansa na ipinahayag ni Philip, makatitiyak ka, Ms. Rhodes. Hindi kita pababayaan o ang kapatid mo. Pagpasok niya sa emergency room, sinulyapan niya si Jomari, tahimik na ikinatuwa na ang mga koneksyon ay trumped skill sa kanilang ospital. Kung wala ang suporta ni Nicole S., naniniwala siyang mas magiging mahirap ang buhay ni Jomari mula roon. Sa likod ng karamihan, tinapik ng isa sa mga senior na doktor ang balikat ni Jomari at tinanong, Andy, bakit hindi ka nagsalita para sa iyong sarili? Ito ay maaaring isang magandang pagkakataon para sa iyo. Ang isa pang senior na manggagamot ay sumigaw, si Jomari, nasaksihan naming lahat ang iyong pambihirang kakayahan at etika. Nakakahiya na nanalo ang mga koneksyon sa pamilya ng Philips. Subukang huwag hayaang mahulog ka. Magiliw na ngumiti si Jomari, naramdaman ang init mula sa kanilang pagpapahalaga at kabaitan. Salamat sa inyong dalawa sa inyong suporta. Ngunit ang pagliligtas ng mga buhay ay isang marangal na gawain, hindi alintana kung sino ang gumanap nito. Hanggat gumaling ang pasyente, iyon ang tunay na mahalaga. Nagpalitan ng nag-aalalang sulyap ang dalawang nakatatandang doktor habang naglalakad sila palayo. Alam nila na ang mga koneksyon ay kadalasang mahalaga tulad ng kasanayan, at natatakot sila na ang kakulangan ni Jomari sa pamumulitika ay maaaring makahadlang sa kanyang magandang karera. Si Lauren, na protektado pa rin ng kanyang mga bodyguard sa gilid ng karamihan, ay pinagmamasdan si Jomari. Napansin niya kung paano siya nanatili sa likuran, hindi tulad ng ibang mga lalaking doktor na tila sabik na mapabilib siya. Ang kanyang matalas na intuition ay nagsabi sa kanya na may higit pa sa sitwasyong ito kaysa sa nakita ng mata. Bumulong si Lauren sa kanyang katulong na si Eunice Brooks, tahimik na kumukuha ng impormasyon tungkol sa mga nangungunang doktor sa J. Rodale General. At alamin ang pangalan ng doktor na nakatayo sa likod. Hindi nagtagal ay bumalik si Eunice dala ang hinihinging impormasyon. Miss, parang si Doktor. Baka naligaw tayo ni Hackett, ang sabi niya, nababalot ng galit ang mukha niya. Si Philip ay hindi malapit sa pagiging pinakamahusay na doktor sa ospital na ito. Sa katunayan, hindi siya naranggo sa tuktok. Naging malamig ang tingin ni Lauren, ngunit nanatili siyang tahimik. It's fine. As long as Sissy is okay, I can overlook this. Patuloy ni Eunice, ang doktor na tinanong mo ay si Jomari Martin. Tila, siya ay lubos na katangi-tangi. Ang staff na nakausap ko ay nagsabi na ang kanyang mga medikal na kasanayan ay kabilang sa mga pinakamahusay dito, kahit na higit pa sa mga karanasan ng maraming mga nakatataas na doktor. Nagulat si Lauren.
Siya ay nagtanong tungkol kay Jo Marie sa isang kapritsyo, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakahusay sa loob ng ospital, lalo na dahil sa kanyang maliwanag na kabataan. Pagkatapos ng lahat, karaniwang kaalaman na ang kadalubhasaan sa medisina ay karaniwang lumalalim sa edad. Naging curious ang ekspresyon ni Eunice habang idinagdag niya, "There's more to Doctor." Kwento ni Martin, M.S. Rhodes. Ngumiti si Lauren, naiintriga. "Sabihin mo." Sabik na sabi ni Eunice. "Naaalala mo ba ang nakamamanghang CEO ng Cruise Corporation? Ang kanyang kagandahan ay pangalawa lamang sa iyo, ngunit tulad mo, hinahangaan siya ng hindi mabilang na mga tao." Ang bulong-bulungan ay nag-iingat siya ng larwang lalaki sa paligid, at hulaan kung sino ito. Nanlaki ang mata ni Lauren. "Hindi mo iminumungkahi na si Dr. Martin, ikaw ba?" Tumango si Eunice, ngumisi. Ang parehong. Ngunit ang kawawang Dr. Martin Ward sa kalye ay tinapon lang siya ni Nicole at ngayon ay engaged na kay Harvey Weller. Umiling si Lauren. Napakabata niya at talented. Kung nakatuon siya sa kanyang karera sa halip na maging isang maingat na tao, maaaring siya ay mas nakakaakit. Sobrang kahihiyan na pinili niya ang maling landas. Ang kanilang tsismis ay biglang naputol nang bumukas ang mga pintuan ng emergency room. Dalawang nurse ang nagmamadaling lumabas, bakas sa mukha nila ang gulat. Ito ay isang emergency. Mabilis na bumababa ang vitals ng mga pasyente. Halos hindi siya makahinga. Ang pagbangon muli lima. Namutla agad ang mukha ni Lawrence. "Ano sabi mo, nasaan si Dr. Hackett? Anong nangyayari?" Lumapit sina Bernard at Philip na mukhang apologetic. Paumanhin, M.S. Rhodes. M.S. Kritikal ang kondisyon ni Cecilias. "Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya." Dagdag pa ni Philip, puno ng frustration ang boses. "The initial treatment seemed promising, but suddenly, M.S. Labis na hamina ang paghinga ni Cecilias. "Ito ay hindi ang aming kakulangan ng kasanayan, M.S. Rhodes." Nakaharap lang sila sa isang imposibleng sitwasyon. Bago pa matapos ni Philip ang paliwanag ay sinampal na siya ni Lauren. "M.S. Rhodes, ano iyon? Ang tanga mo." Namula si Lauren, nanginginig ang katawan sa galit. "Di ba nagyabang ka lang sa kakayahan mong iligtas si Sisi?" Philip stood doon, hindi makapagsalita at napahiya, ang kanyang pisngisting ang mula sa suntok. Pagkatapos, nilingan ni Lauren si Bernard, ang boses nito ay tumutulo ng kamandag. Sinabi ni Dr. Hackett, "Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Mayroon bang ibang tao sa ospital na ito na makakatulong? Kung may mangyari sa kanya, ikaw at ang iyong anak na walang kakayahan ay haharap sa matinding kahihinatnan." Halatang napailing si Bernard, at nauutal siya, "May isang tao ang maaari nating subukan." "Sino ito?" Sinabi ni Dr. Jo Marie Martin. Naningkit ang mga mata ni Lauren. "Siyempre," sinabi ni Dr. Martin. "Bilisan mo, iligtas mo si Sisi." Si Philip, natupok ng selos, nanunuya, "Jo Marie sa aking departamento. Alam ko ang kakayahan niya. Wala siya sa gawaing ito." Ang mga mata ni Lauren ay kumislap na may mapanganib na kislap. "Isara mo ang iyong bibig. Kung maglakas loob kang magsalita muli, tatanggalin ko ang iyong dila." Namumula agad ang mukha ni Phillips, batid na sinira niya ang kanyang reputasyon ng tuluyan sa paningin ni Lauren. Ganun pa man, hindi niya talaga kayang makitang pinapaboran si Jo Marie. Sakto namang dumating si Jo Marie sa eksena. Sinulyapan niya si Lauren at mariing sinabi, "There's no need to summon me. Ang pagliligtas ng mga buhay ay aking trabaho. Bilang kapatid ng mga pasyente, dapat kang tumuon sa pagtulong sa halip na ilabas ang iyong galit. Sumama ka sa akin. Kakailanganin ko ang iyong tulong." Namula ang pisngi ni Lauren sa hindi inaasahang saway ni Jo Marie. Siya ay natigilan na ang kusang doktor na ito ay naglakas loob na magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Si Eunice ay hindi nasisiyahan sa pag-uugali ni Jo Marie at namagitan, si Dr. Martin, "Please show more respect to M.S. Rhodes." Si Jo Marie, na naglalakad na patungo sa emergency room, ay sumagot ng hindi lumilingon, paumanhin,
ngunit inuuna ko ang tama kaysa kung sino ang mahalaga. Kung nakakasakit sa iyo, huwag mag-atubiling maghanap ng ibang doktor. Habang umuutol si Eunice sa galit, nagtaas ng kamay si Lauren para pigilan siya. Sa pagmamasid sa pag-urong ni Jo Marie S., napagtanto niya, sa kanyang sorpresa, na ang kanyang mapurol na mga salita ay hindi nagalit sa kanya. Sa emergency room, isinuot ni Jo Marie ang kanyang guwantes at sinimulan ang pamamaraang Nagel iligtas ng buhay. Ang maliit na batang babae sa operating table ay nakamamatay na mapatla, ang kanyang balat ay may kulay asul na kulay, at ang kanyang paghinga ay halos hindi napapansin. Si Philip at Bernard ay nanunood mula sa gilid, sa loob ay nanunuya. Akala nila ay wala ng pag-asa ang kaso at gusto nilang makita kung paano mabibigo si Jo Marie. Kung namatay si Cecilia, mabilis nilang masisisi kay Jo Marie ang pakikialam nito. Jo Marie, sinubukan namin ang lahat ng posible. Ano pa sa tingin mo ang magagawa mo? Malamig na tanong ni Philip. Hindi pinansin si Philip, bumaling si Jo Marie sa malapit na nurse at humiling ng scalpel. Pagkatapos, gumawa siya ng isang paghiwa sa palso ni Cecilias. Agad na umagos ang dugo, na ikinaalarma ng lahat sa silid. Bulalas ni Bernard, Doktor. Martin, anong ginagawa mo? Kritikal na ang pasyente. Paano mo mabibigyang katwiran ang bloodletting? Parehong natakot si Lauren habang pinagmamasdan ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng dugo ni Cecilia mula sa hiwa. Iniisip niya kung ano ang posibleng iniisip ni Jo Marie. Mahinahong sagot ni Jo Marie, "I'm draining the toxins from her body." Sa una, ang lason ay nasa balat lamang at maaaring gamutin sa pamamagitan ng gamot. Pero dahil sa pagkaantala, nasa bloodstream niya na ito. Ang pagdurugo ay ang aming tanging pagpipilian. Galit na sagot ni Philip, "That's nonsense." Kung si Ms. Nalason si Cecilia, napansin ko agad. Nang matapos magsalita si Philip, ang isa pang nagmamasid na doktor ay napabuntong hininga, talagang lason ito. Tingnan mo ang mga pasyenteng nagiging itim ang dugo. Sa katunayan, ang dugo ni Cecilias ay nagbago mula sa isang malusog na pula tungo sa isang madilim na itim, isang malinaw na tanda ng pagkalason. Ang mukha ni Phillips ay naging pula na parang biit, lubos na napahiya sa pampublikong pagwawasto. Kumunot ang noo ni Bernard, sabi ni Dr. Martin, maaring inuubos mo ang lason, pero bata lang siya. Kung ipagpapatuloy mo ang pagdaloy ng dugo na ito, kahit na alisin mo ang lahat ng lason, maaaring hindi siya makaligtas sa pagkawala ng dugo. Nanatiling composed si Jo Marie. Tama ka, kaya naman bigyan siya ng pagsasalin ng dugo sa panahon ng proseso ng pag-detox. Umiling si Bernard, wishful thinking lang yun. Imposible. Gayunpaman, lumingon na si Jo Marie kay Lauren, sinenyasan siyang ilantad ang kanyang palso. Si Lauren ay sumunod, na inihayag ang kanyang payat, makatarungang braso. Pagkatapos, nagpatuloy si Jo Marie, "Magkapatid kayo, at kinumpirma ko na magkatugma ang mga uri ng inyong dugo. Mag-donate ka ng dugo sa kanya." Agad namang tumutol si Bernard, sinabi ni Dr. Martin, "Ito ay kabaliwan. Kahit na may magkatugmang uri ng dugo, hindi ka makakagawa ng direktang pagsasalin ng dugo. Ang pangunahing kaalaman nito sa medisina. Ikaw ang dahilan ni MS. Ang presyon ng dugo ni Cecilia ay tumataas. Walang makapagliligtas sa kanya noon." Ang isa pang senior na doktor ay tumunog, "Si Jo Marie, ang pamamaraang ito ay hindi gagana. At least, dapat i-drawing mo si MS. Dugo muna ng Rhodes at isalin ito sa tamang kagamitan. Iyan ang pinakaligtas na diskarte." Ikinonekta na ni Jo Marie sa IV line sina Lauren at Cecilia. Mahinahon siyang sumagot, "Sa normal na mga pangyayari, tama ka. Ngunit ito ay hindi isang normal na sitwasyon. Hindi na namin kakayanin ang anumang mga pagkaantala." Sinamantala ni Philip ang pagkakataong kutsain si Jo Marie. "Magsalita ka ng isang magandang laro, ngunit kung gagawin mo talaga ito, ikaw ay garantisadong magdudulot ng pinsala. Hindi lang si MS. Malalagay sa panganib si Cecilia, ngunit si MS. Malalagay din sa panganib si Rhodes." Nanlamig ang tono ni Jo Marie. "Nakikialam ka na sa trabaho ko simula nang magsimula ako.
Kung napakaranong mo, bakit hindi ka pumalit? Nakagat ni Philip ang kanyang labi, bigo. Sige, dahil matalino ka, tingnan natin kung paano mo siya ililigtas. Sa bilis ng kidlat, idiniin ni Jomari ang ilang puntos sa katawan ni Cecilia. Ang sumunod na nangyari ay namangha sa lahat ng nasa room blood mula kay Lauren na nagsimulang damaloy ng maayos kay Cecilia, habang ang may laso na dugo ay patuloy na umaagos mula sa kabilang palso ni Cecilias. Ang proseso ay tila ganap na balanse. Sa pagpasok ng sariwang dugo sa kanyang sistema, bumalik ang kulay sa maputlang mukha ni Cecilia. Ang nagmamasid na mga medikal na kawani ay natigilan sa katahimikan. Tumingin si Bernard kay Jomari, hindi maitago ang gulat. Sinabi ni Dr. Martin, isang uri ba iyon ng lihim na diskarte sa pressure point na ginamit upang harangan ang sirkulasyon o mga pressure point mula sa isang sinaunang medikal na kasanayan?